The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Tanan-tanan naton nga mga tagpalamati kag sa aton nga mga viewers no mayong gabi sa inyong tanan no. Thank God no sa padayon niya nga kaayo sa aton nga mga kabuhi. Salamat kita sa isa na naman ka tion no nga maka-updanay kita sining gabi sa aton program no counseling sa radio no. So I hope no and I pray nga hara kamo sa maayo nga kahimtangan no sa inyo nga mga panimalay o kung sa diin man kamo subong no sa sining tion no. I hope that you're doing fine no sa inyo nga mga sa inyo nga mga balay no. Kung sa workplace man o kung sa diin makamusubong. So mayong gabi sa tanan kag off day kami sa isa naman ka oras no ini si inyong alagad Pastor Erwin de la Cruz no. Kag sa aton nga side diri no aton nga partner. Okay, mayong gabi mga abyan kag mga kauturan. Kumusta kamo sining adlaw? Ayhan sining Domingo nagbanding ka mga pamilya, nagsimba kamo. Kag dalayaw ng Ginoo nga padayon ng Ginoo nag-sustain sa aton nga makapadayon kita sa nga program kag sining ation magadulong naman kita sa inyo sing pulong sa Dios. Iban sa inyo ayhan nagakino, nagapreparar para sa panyaponon samtang nagapamati kag salamat gid sa padayon ninyo nga pag sunod sa pagsakdag paagi sa pagpangamuyo sa inyong aton programa. Sa tagsa ka mga Kristohanon nga padayon nga nagapray sini ang aton ministry sa radio. Salamat gid sa inyo tanan-tanan. Kag tuod na no partner may gabi sa imo kag adlaw subong sa Domingo March subong March 7. 8 na ba? March 8. Sorry. Kag we praise and thank the Lord. Second Sunday of March. So kabayang Ginoo magapakamaayo sa aton samtang kita magapamalandong naman sang pulong sa Ginoo kag may mga pagtulon-an naman kita makuha sa siningid nga gabi. Okay no so thank you partner kag sa pagpadayon nato no bago kita mag-start sa aton nga mensahe sa sining nga gabi pangamuyo anay kita. Let us pray. Gracious and loving God, Lord, thank you so much sa sining nga gabi. Layawon ikaw nga gintipon mo kami kag salamat sa padayon nimo katutom sining radio station. Padayon ikaw Lord maga-bless sa sining buluhaton kag amon pangamuyo nga kabay Ginoo. Ikaw gid magapanghikot sa amon nga mga listeners kag mga viewers Ginoo. Pangamuyo namon nga mangin pagpakamayo ini nga programs tagsa-tagsa nga nagapamati kag nagalantaw sining nga program Ginoo. Lord, sa imo nagaampo kami sang isa ka oras naman nga bulhaton kag nagatugyan kami Ginoo sa imo ngayo kami sang kaalam tagay kami sang kaalam para mahangpan namon ang imo nga luyag nga maintindihan namon sa imo nga pulong inamon pangamuyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay no so ang aton nga pagadalon subong is when you think you have failed in life. Importante ini siya no nga butang no sa tagsa-tagsa ka mga tawo. I know nga tanan kita no wala man siguro sang tawo sa kalibutan nga wala sang failure nga of course no in our fallen state no sang aton nga pagkatawo no sang nature sang aton nga as human as we are no at some point at sometimes sa aton nga kabuhi na fail kita kag ang problema sini no okay lang man ang failure no nga kati nag-abot ang failure itself no kung makahimo ka sang butang hindi maayo hindi gid maayo no pero kung amo na no ang failure no is part ina sang kabuhi no so gani nga kabay pa no nga may aton ina nga mabaton bala no kag lantawon na naton ang failure in the lens of God's word. Okay. So, when you think you have failed in life, so damo sa mga tawo subong no with nagkakabuhi sila no nga may painful nga feeling. Kagang inabalang ginahunt kasi imo mind sang pangunauna nga I am a failure, I am a failure, I am a failure no. Padayon nga nagaring sa imo nga mind ang ina nga words nga statement
Na kung sa diin naga-put down sa imo, no? So, some feel they have failed in their marriage, no? Ang iban nakabatsyag sa nga pagkapaslaw, no, sa ilang marriage life. Ang iba naman, no, sa ilang career, sa ilang trabaho, sa ilang ginasundan no nga path sang career sang ilang kabuhi, no. And then others, no, ang iba niya sa parenting, no, sa pagiging parents, nagka-experience ang failure. Ay no, may mga kabataan gidyan nga rebellious and hindi ka digin magpasweto sa parents, no, may mga amusin ang mga cases. And at some point ang ginikanan nagabatsyag sang failure, no, butang niya sa iyo niya failure gid ko as a parents, no. Ti damo kita nga mga failure no nga as sa aton nga kabuhi, no, failure my experiences. So some think, no, some feel that they have failed God himself. Ang iba naman niya no nga ang ila balatyagon nga na-fail nila ang Ginoo sa ilang kabuhi. Maybe you have made a decision nga hinulsulan nimo, no. Maybe you hurt someone nga palangga nimo, no. Or maybe you promised God that you would change, but you failed again and again, no? So, if that is how you feel today, no, kung amo nang balatyagon nimo sining gabi, ang Bible may ara nga mga powerful nga mga story, no, para sina, no? It is the story of man who failed greatly sa kabuhi, but was restored by God's grace, no. Kag ang iya nga pangalan is si Peter, si Apostle Peter, no. Sa Bible, sa Luke chapter 22 verse 31 to 34, Jesus Christ speaks to Peter and says, Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you, that he might sift you like wheat. This passage, no, ini nga passage ng scripture nagatudlo sa aton ng sang tatlo kang mga kamatuuran sa tagsa sa aton sining gabi. So, kung nakabatyag ka sang failure, amo ni ang ginahambal no sang pulong sang Ginoo. Number 1, even strong believers can fail. Bisan pa ang mga ginalantaw naton nga mga dalagko nga mga tawo, pwede sila ma-fail, no? Nga si Peter gani, no? Di ba? Nga nagambal gani ang Ginoo sa iya, no? Peter, upon this rock I will build my church, pero na-fail man siya gyapon, no? Damo siya mga good nga mga encounters sa Ginoo. Strong man ni siya, no? Strong-willed ni siya nga person. But na-fail siya, no? Na-fail niya ang Ginoo sa iya nga kabuhi. Si Peter, no, is not a weak follower. Hindi siya weak nga follower. He was one of the closest gani, no, nga disciple ni Jesus Christ. Nag-upod sa kay Jesus Christ for 3.5 years, di ba? 24/7 for 3.5 years. He walked with Christ. He heard his teaching. Nabatian niyang teaching ni Jesus Christ firsthand, no? So, only few has that opportunity, no, nga mabatian ang pulong sang Ginoo mismo sa iya nga bibig, no? Si Peter naka-experience na, no? He saw miracles. Nakita niya mga miracles upon miracles of Jesus Christ, no? Turning water into wine, healing the blind, ano pa, damo-damo, no, nga mga ginhil ang Ginoo, inang may gin-resurrect si Jesus Christ, kaginatanan na saksihan ni Peter, no? Yet, no, sa iya, no, nga kabuhi, in a moment of pressure, si Peter gin-deny niya si Jesus Christ 3 times. So, di ba? Big time nga failure, no? So, failure can happen to anyone. Wala ni siya sang exemption nga mahambal kabi nga, ako exempted lang kulguro dira daw laban-laban hindi gid ko ma-fail sa akon nga kabuhi. Kabalugid ko sang akon nga kalidad, no? Partner? Yeah, tuod na, no? Kung imulan taon na nung isa nahadlok ang tao nga ma-fail, no? Do not fear failure. Inabalang nga tungod kay hindi siya mag-define mo kung failure ka. Hindi butsing ganun nga loser ka. Failure is simply the opportunity
to begin again. So second time around, you are more wisely. So si Peter, kung imulan taon dra, after he failed Jesus Christ, tungod kay deny niya gani, nagbalik siya, nagrepent siya, pangay sa patawad, kag liwat gingamit siya sa Ginoo. Diba? Kung imulan taon sa iya kabuhi, sa iya ministry, gani. He preached and then 3,000 saved. So, amo na ang pagpanumbalik ni Peter sa pihak nga na-fail niya ang Ginoo. Yes, of course, sa aton nga kabuhi bilang Kristohanon, may mga bagay nga kung amat, we fail God in our life. So, hindi lang maguntat nga magdangop pa dayon sa iya because God is a God of many chances. So, gave us another chance, no? Sa aton kabuhi, kung lantawon ta, kung paano pila ka beses naton gin-fail ang Ginoo. Di ba? Pero ang Ginoo sa gyapon, gracious enough to give us another chance. So, hindi lang magkahadlok nga ma-fail ka. Amo ginaya di ka ginaya kung ma-fail ka ganyan, hindi amo ginaya when you fail, it will not define you that you are a loser. So, amo na, kag hindi siya katapusan. Gani kay mga tao may amo ginamo. So, siling niya gani, sometimes God allows failure to teach us humility, dependence and perseverance. Kanami man ang Ginoo is a God of chances nga ginahatag sa aton. So, partner. Okay, no? So, thank you, good partner. So, amo na, no? Even strong believers can fail. You and I can fail, no? Tanan kita, susceptible kita sa failure, no? So, no one is indispensable, no? Hindi ka makambal nga hindi ikaw ma-fall sa ginatawag nga failure nga hindi ka gid maka-experience sa sina. Damo sa Bible, no? Na makita naton nga na-fail sa ilang kabuhi. Failure can happen to anyone. Sometimes ang tao no naga-believe sa sa kabutigan, no, nga amo na, if I fail it means I am worthless. Daw kwan gid, no, daw patod nga hindi gid ma-fail, but as human as we are, no, we are destined to fail. Amo gid ang kamaturan, sakit nga kamaturan, but that is the reality of life. So the Bible shows us madamo diri, no, many faithful servants of God experience failure. Damo, like for example, si Moses, he lost his temper, nagpatay sa sang tao. So na-fail siya, no? Si David fell into serious sin. Sang nakasala siya sa kay Bathsheba. That's a failure too, no? Kag later on, makita naton ang result sa kay David that he regrets sang sina nga mga butang sa iya nga kabuhi. Jonah, no? Si Jonah, he ran away from God. Si Jonah, nagpalagyo siya in the opposite direction. Disobedience ang ginimo ni Jonah, no? Complete, no, nga direct nga opposite sa ginsugo sang Ginoo nga direksyon para sa iya, no? So na-fail siya sa kabuhi. Nag-disobey siya, so that's a failure, no? Si Peter, no, the apostle, amuning ginba sa aton nga text din Luke chapter 22, no, nga na-fail man si Peter, no, sang gin-deny niya si Jesus Christ. But is that it does not have to be final. So ang aton nga failure hindi na sa final, hindi na sa amo nang naga-define sa aton, no, nga kabuhi. Sometimes, no, oftentimes failure reveals. Ang failure magapakita sang aton nga kahinaan para, no, mauntat kita sa pagsalig sa aton kaugalingon. Sometimes nagadako ang aton salig sa aton self, no?
labi pagid kung wala pa kita experience ang dako nga failure, no? Sa daw nagasalig kita no sa aton kaugalingon, then up to the point nga ikaw na mismo naka-experience ang failure. So failure is painful but it does not have to be final. Sometimes failure reveals our weakness, so we will stop trusting ourselves and start trusting God. Kaya sa aton nga failure, inamo nang mag-lead sa aton mo nga tinanglan ko gilang Ginoo. I need someone who is powerful than me, who is infinitely wise. And ang ina nga mga karakter wala na sa aton, karakter ina sang Ginoo, sa Ginoo lang na naton makita. So ang portfolio sang Ginoo no, wala pa siya nakaagi sang failure. Never, not even once, no, even ang mga prophecies ang Ginoo naton, all of that no, in its proper time nagakatupad no inatanan mga ginambal sang Ginoo. So may track record ang Ginoo nga wala sang failure no, not even once. Di ba kung natong basahan ng Hebrews, he was tested like as we are yet wala gid siya nakahimo sang sala. So siya ang Ginoo nga wala nagbutig, no? Wala nagabutig. Ginoo siya nga righteous. So amo nang Ginoo nga ginasaligan naton. So amo na nga kung ma-fail kita, we will start no seeing things sa maayo no, sa panulok sang Ginoo. And amo na no na nagakaano na-cure ang aton bala pagka-conceited no. Ang inabalang paglantaw naton sa aton self as invincible kita no. Nga daw kita nagid ako pa no muna bala nga mga panguna-una kaya ko ni. So ang failure maga-remind sa aton nga hindi gali. May hangganan, may limitation. Damo-damo kita limitation, di ba? Ang aton nga no? Sa aton pala nga driving skills gani, may mga limitations kita, di ba? Sabi mo ikaw nagid pinakasagad nga driver until such time nga sa gabi maglakat ka ang imo nga mata no. Is hindi mo nagali masaligan until such time na disgrasya. That's a failure no. Damo kitang failure no nga nagaabot sa aton nga kabuhi. So it reveals our weakness, so we will stop trusting ourselves and start trusting God. Partner? Yeah. Tuod na, no? Kaya kung imo lang tawon, amo nang ginamba sa Proverbs, balatri nga, warning dira ni Solomon, no? 3, 5, and 6. Siling niya, trust in the Lord with all your heart, and do not rely on your own understanding. Because the moment we rely on our own capacity, that's the beginning, failure will creep in, failure will come, no? So, amo nang ginamba sa pulong sa Ginoo, no? Wala siya nag-suggest nga, kundi command na sa Ginoo. Warning niya that we do not trust in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and God will direct your path. So, amo na bala? Why? Because sa tawhanon naton nga level, ma-fail gid kita. Time and again, ma-fail gid kita. That is why ang Ginoo, we cannot accuse Him of not being good, because all the time God is good sa aton kabuhi, no? He never fail us. So asasan upa, na ba ng pamangkot, asasan upa nga ma-fail ta sa gyapon ang Ginoo. So next time around, we need to be aware nga may mga bagay nga kung isa ginaubra naton o nga sa aton kaugalingon nga gusto hindi gali. That is why to avoid failure, galing kay hindi mo gid maibitar na mo. Pero kung hungod man nga inubrahan mo, hungod nga binuhatan mo, and then that's your choice. Pero ang Ginoo wala gid siya tuod nga
nagaka-fail, no? Wala siya nagaka-fail sa aton. Kita lang yun ang most of the time nagaka-fail sa iya. That is why ang failure ko, no, is not the end. It's a lesson for a better beginning, no? So, na. Sa aton kabuhi bilang mga Kristohanon, sinuman di, even righteous people can fail. Silang ganit sa common bilang tumbaga ni ang kalabaw nga apatiil. Mas more pa ang tao nga duha lang. So, meaning to say, ma-fail gid kita. Ma-fail gid naton ang Diyos. Ma-fail naton ang iban nga tao. No? But, hindi siya end, gali. Hindi siya end. It is a lesson for a better beginning. Sila niya, when you fall 7 times, stand up 8. So, that is why, kung ano man ang imo failure subong, can build strength for tomorrow. Di ba? Hindi nga, nabasa ka na, magsalom ka na lang gid. So, Ginoo ya, He gives us another chance. Amen. Hindi siya end mo ang failure, hindi siya end. It is a lesson for a better beginning. Balik sa Ginoo. Look at Peter, David. Damo. So, same as true sa aton man bilang mga Kristohanon. Okay, no. So mayong gabi sa aton nga mga viewers, kay Ron Palomata Mapisa, no? Good evening. Kay Nang Sally, no, Palomata Mapisa, good evening nang. Kay Ma'am Vicky Mapisa, no? Ma'am Vicky Ambaga, no. Mayong gabi, ma'am. Thank you so much, no, for having us sa inyong mga panimalay, no. God bless. Sa kay Ma'am Chi, samtang walking sila subong dira ni Paso Ariel, kag mga kabataan ati. Papod man sa to, no? Nasa da. Okay, no? So, number 2, no? Not only nga even strong believers can fail, Jesus intercedes for us in our failure. Amo ni dapat ang masulod sa aton nga mind, no? Nga when we fail, ang Ginoo naga-intercede sa aton nga failure. Jesus said something very powerful, no, sa kay Peter, "But I have prayed for you that your faith may not fail." So, ang mismo, no, nagalin sa kay Jesus Christ, nga ang Ginoo nag-intercede para sa kay Peter, nga hambal niya para hindi siya ma-fail. No? So, this is amazing, no, sa kay Jesus Christ mismo halin ini. No? Si Jesus knew, abalaan niya gid si Peter, no, nga ma-fall siya, but He did not abandon him. Amo nang kanami sa Ginoo naton. Ang problema lang kung i-close na naton mind kag ang aton focus bala dito na lang sa aton nga failure to the point nga grabe ang guilt, no, ang iban gani nagaabot gid sa pagkuha sang kabuhi kay tungod nga para sa ila failure sila, no, na fail nila ang ilang ayan parents, di ba? Damo kita nabatian sa mga na-fail sa board exam, end up nila ila life. Remember ang bata ni Senator Miriam Santiago? No, he ended up, no, sa amo na nga grabe nga expectation kay ang iyang mother, no, is a lawyer, professor. And of course, no, ang expectations ng tao is taas. Kaya wala siya nakapasal. So failure siya, no? And that doble gid ang failure, no? So kung wakasan mo yung kabuhi, doble gid ang imong failure. Whereas ang Ginoo, no, nagahatag sa aton sang, diba, damo nga mga chances kag ang Ginoo na mismo naga-encourage sa aton. Nga padayon lang. Tambal niya diri, "But I have prayed for you that your faith may not fail." Nga ang imo pagto hindi mabungkag, hindi mapaslaw, no? So halin mismo ni sa kay Jesus Christ. So instead, no, nga niya, no, sa tawo abi, instead nga encourage ka, kapagid pakigan, layon, pagid, no, tagbakabati ka sang mga paglabel, no, sang hindi maayo nga mga words bala. To sometimes daw amo pagid nang nagakos nga magdubli pagid ang ginabatsyag.
But then ang kanami sa Ginoo, He encourages us and He intercedes for us. So, nag-pray siya no, para sa kay Peter, kag ini nagapakita sa tagipusoon ni Jesus Christ. But when we fail, many people may condemn us. Amo nang kamaturan. Ang mga tao sa palibot naton, pwede, amo nang trend. Kung ma-fail ka, dugangan pagid sang sang another nga sakit sang sang condemnation sang tao. But Jesus, tandaan naton, that's why ang Book of Hebrews nagambal sa aton, looking unto Jesus Christ. So, put away distractions. Amo nang buot sing gilidra ng looking unto Jesus. I-focus lang gid nato ng aton nga mata no panulok sa Jesus Christ. Because He is the only one nga wala gid na fail. Even once, wala gid na fail. Kag sa aton nga kabuhi, we know that. Kabalogid kita sina nga ang Ginoo wala gid naga-fail. So when we fail, many people may condemn us, but tandaan naton nga si Jesus Christ will intercede actually for us. Hindi lang niya nga encourage kita, but He is interceding for us. What does it mean? Nga siya, nag-pray siya on our behalf nga para hindi kita ma-fail. So, Jesus Christ is our intercessor. See, sa Book of Hebrews, chapter 7, verse 25, that Jesus lives to make intercession for us. So, nabuhi siya para maghimo sa intercession para sa aton. But sing sini, Christ does not give up on His people. Even when we stumble, His grace continues to work. So, padayon lang ang grace sang Ginoo, partner. Alright, may isa ka istorya pala, partner. Ang title na, A Pencil Story. Ang isa ka bata nagmangkot sa iya lolo. Sabi niya, Lo, why do people fail so many times? Then, ang iya grandfather, wala agad nag-answer dayon immediately. Instead, ikintagaan niya yung apo sang lapis. Siling sang iya lolo, write something. So, ang bata, he wrote a sentence, but he made a mistake. So, ang bata nga to, he quickly used eraser to correct it. Sang iyang ginsulat. Then the grandfather smiled and said, Did you notice something important about the pencil? The siling sang bata, yes, I made a mistake, but I erased it and corrected it. So, ang hambal sa iyang grandfather, that is how life works. Everyone makes mistake and experiences failure. But like the pencil, God has given us the ability to erase, correct, and write again. Failure is not the end of the story unless you stop writing. And then his grandfather continued, hambal niya, what matters most is not that you made a mistake, but that you chose to correct it and continue on the right path. So, ano ang lesson nga makuha natin dira, Failure does not mean your life is ruined. It simply means you need to correct your direction and continue forward. So, like Amen. a pencil, you may break it, but you can sharpen it again. You may make mistake, but they can be corrected. You can always start writing a better story. See, sa Proverbs partners 24:16, siling niya dira, though a righteous man falls 7 times, he rises again. Amen. So, kinami isang story, Sang sining ang pencil story. So, ang reflection bala naton, when you fail, do you give up? Or do you learn? Do you correct? And continue the journey? So, it's a Amen. beautiful story. So, kanami, sang message, sang sina nga story. So, the same man sa ato, hindi na sa end sang story naton, ang failure. Hindi naga-stop dira, sometimes, kita lang gid ang naga-dwell sa aton mind sa failure. Pagabi nato nag-stop na ang kalibutan, kagkungwa mo naton feeling, ma-burn out, maano kagid, inang ma-depress kagid, ma-down kagid. Pero kung paminsaron mo nga part ina sang kabuhi, you can go ahead, change it, correct it, and go ahead,
Kung matumba ka man kuno sang 7 times, ibangon ka sang 8 times. Amo nang righteous, amo nang matarong, wala nagapapirdi sa ano, Yeah. sa problema. Tindog lang, laban lang. So, failure does not surprise God. Amo nang tandaan natin. Nga ang failure, hindi na nakasurprise sa Ginoo. Kita na surprise kita, no? Kita nakibot kita sina, no? Or na mother kita sina. Pero bago pa man matabo ang mga failure naton, kabalo na ang Ginoo. Wala man ni naghahambal, naghatag sa ticket sa aton nga hindi mo ka na lang sa failure Hindi na ang point diri, no? Ang point naton diri nga ang Ginoo is siyang nag-aano sa aton. Nagabulig sa aton. So failure does not surprise God and it does not cancel His love. So hindi ni nagakahulugan nga kung ma-fail kita, cancel na dayon ng love sa Ginoo sa aton, wala sa papalanggan. No. God, will continue to be with us and actually, di ba si Peter, tani, di ba kung sa tawin na biyaan niya na ma-discourage ka na sa tao kayo na fail siya, biyaan mo na, ay, hindi ka na nasa iyan. Ang ng tao, ba't ang Ginoo hindi, wala siya nag-give up sa kay Peter. Instead, ang Ginoo nag-encourage. Di ba, pag naghatag sang opportunity sa kay Peter, nga makorek ang iyang failure. Okay, so, number 3, failure can become the beginning of restoration. Ang failure naton is actually a good start. Actually, it develops our humility. Kung tanawin natin sa perspective sa Ginoo, madula ba lang aton nga dependence sa aton self. So, failure can become the beginning of restoration. Umpisa na siya sa pag-restore sa aton. Kaya abi naton, okay na ta, we are whole. Until such time, nga mag-abot ka sa point nga ma-fail ka, pero mo makita nga kinanglan maguli ang kamot sa Ginoo. Piras balasan sa Kintsugi sa Japan. Nga sa iba niya pagka mabuka yung jar, ihaboy na lang But ang Japanese people is they have that tradition. Ginatawag nga Kintsugi, nga party na sa ilang culture. Nga ang broken jar, wala nila ginagawa, ang ginahimo nila, ang mga ang mga edges, na kung sa diin na ang pagkabuka, amo na isugpon-sugpo na nila gamit ang iba, ginagamit nila gold or plated sang gold. Pag kung makreate na siya gani, it makes a masterpiece gidya makita mo, nga pero kung mo lang tawon, sa actually, kung mo lang tawon, kuwan na gid, wasak na, hindi na mapuslan. Pero sa sa Kintsugi nila, ginahimo nila, nare-restore nila into a beautiful masterpiece ang isa ka butang nga tani, i-discard na lang, haboy na lang, pero wala, makita mo nga kanami, pagigani, ang nagawa, after sang pagkabuka, makita mo kung paano nila ginbalik into original nga shape, Makita mo kung paano, katahom ang ina nga object, pagkatapos nga ma-restore using that Kintsugi, nga art, sang Japanese. So, amo man na sa aton, amo na ang process sang Ginoo actually to create humility sa aton, Amo na ang sa Kintsugi, nga puan nga maghatag sang sang price, sang value sa isa ka item. Tag kung maagi na dila sa sinanga process, mas nagmahal pa gani ang jar diba? So sa aton man, amo man ang proseso sang Ginoo. He is not finished with us yet. We are, na sa Bible, sa I think Philippians, we are under construction. Hindi pa tapos ang Ginoo sa aton. As long as ari kita sa kalibutan, hindi pa tapos ang Ginoo sa aton. We are men, under construction sang aton nga Father, which is our God. Yeah. Kanami tood, may story sa Bible, partner, about the young, prodigal son, Yung prodigal son. Nga,
ini nga bata nagdemand siya sang iya inheritance. Kag sang nakuha niya nagpalayo siya, nagpalagyo siya. It wasted all his money, no? Kag kuan siya ang iya careless living until nga nangin i-mortgage siya. Ginggutom siya and he ended up feeding swine. So, of course, Gospel of Luke ina. When he finally realized nga nakaubra sa sang mistake, nagambal siya, di ba? Nagambal siya nga, I will arise and go to my father. So, nagpuli siya, nag-expector siya nga i-reject siya sa iya amay. But instead, his father ran to him and ginhako siya, gin-embrace siya, and gin-restore siya sa iya nga amay, no? So, ina nga story sa aton gabuhi, no matter how far nga nagpalayo kita sa Ginoo tungod sang wrong direction nga ginhimo naton, returning to God is always possible. Pangan sa Ginoo. May arabla subong sa imo kabuhi nga sagi ka palagyo sa Dios, no? So is there any area in your life where you need nga magbalik sa Dios, palapit? So, ang Ginoo he is a God who gave us many chances. So, kung isa nahuya kita magbalik sa Ginoo, hindi ya. Kaya ang Ginoo gina-expector niya nga magpanumbalik sa iya. So, amon tong prodigal son, di ba kanami ilang sang story nga na. One of my favorite stories sa Bible. So, muna, David, look at David. Nambalik siya, nag-repent siya, naginulusol siya. So, same as sa aton, bilang mga tumulo, bilang mga Kristohanon. How many times man na-fail na itong Ginoo balik sa iya? Repent lang. Tangop sa Ginoo balik. Kasi the more failure ka na nga the more ka pa magpalayo sa Ginoo, wala ginatan sa nga manumbalik. Di ba? So, kung ma-failure ka, tangop sa Ginoo, balik sa iya. Muna nang kabuhi. No? So, kabay nga, through this topic, somehow marasmasan kita bala. Nati ang Ginoo hindi iya madumot mo. Di ba? So, partner. Okay. So, yes, no partner. So, ang nagakatabo lang galing, usual abing a tendency, no, sa tao is, kung nagpalayo na ganin, mapalayo na lang gid sa gusto, no? Kag hindi na magbalik. Pero tandaan naton nga sa Ginoo, yan, wala sang surprise kabalo na ang Ginoo sina. So, wala na surprise ang Ginoo sa imong actions, sa imong mga steps. So, balik, no, sa iya. I hope, no, nga kung may courage kita nga magpalagyo, dapat may mas courageous kita nga magbalik sa Ginoo. Okay, no, so mayong gabi sa aton nga viewers pagid, no? So, kay so, Rosie May. Robio Guyalo. So mayong gabi kay Richard no, Ingilio, good evening. Good evening sa inyo, Pastor Erwin, Pastor Altes, kag sa tanan kapama. Good evening, no? Good evening, Lok. Sakay, okay, so ako lang na. So mayong gabi. Okay? Sige, no? So magapadayon kita. Thank you for sharing, ha. Sila Salamat, partner, nag-share sila, no? Salamat sa pag-share. Salamat din sa pag-share sa aton live. So, if you feel like a failure today, consider ni nato ni mga kamatuoran, your failure does not define your future. Ang imo nga mga kapaslawan, kapirdihan sa kabuhi, hindi na siya sa imo, no? Nag-define. Your failure does not define your future. Hindi na siya ang definition sang imo nga future. O wala na ginabutangan sang Ginoo sang label nga ikaw failure ka na. Tangan ka na dahil sang X. This is failure. So rejected na ni. Hindi na amo ang Ginoo sina. Your failure does not define your future. 'Di ba? Ang Ginoo may good nga mga plans sa aton. Jeremiah chapter 11 verse 29 ba? He is hoping a good future for us. So, what else? God's grace is greater than your failure. Ang grasya sang Ginoo mas labaw no sa aton nga failure.
Siguro partner, may mga listener kita din nga makarelate sa sining hambal nato na atong istorya sa mga failure. So ano sa imo, no? Ano ang imo na himo or kung may halimbawa may failure ikaw? Sa context bisa pagkasawahay, no? O ano nagakatabo sa imo ikaw? Can you share to us, no, sang imong coping mechanism sa failure? Paano ikaw nag-survive sa failure? Pwede natin ma-comment dira sa aton nga comments section para mabasa naton kag mabatian man, no, sang iban nga mga viewers. It's either kung sa context sa pag-asawahay na-fail mo yung asawa, na-fail mo yung pana, na-fail mo imo yung bata. Ano ang imo yung how did you respond? Okay. Sige, no, kung sino dira, comment lang dira, no, kag lantawon naton kung sino ang may ma-comment dira, no, sa aton nga. Okay, so number 3, you can rise again, no. Drop nyo lang ang inyong comment. You can rise again through repentance, no. Failure becomes transformation when we turn back to God. Kagkatahom sang story, di ba? Ang hindi na madula nga story sa Bible, ang story sang prodigal son. Diba? Failure siya. Pero anong nagpanamin sa story? Ang nagpanamin sa story kay ginambal dira, no, sa pulong sang Ginoo, but he came to his senses. Naglabot sa tion niya kung sa din na marasmasan siya nga amo ni gali ang akon nga nahimo. Kagambal niya mangayo ko sang patawad sa akon nga ama. Kag magabalik ako. Pag magabalik siya, hindi na yan bata. Bata kay para sa iya, nakuha na niya yung mana eh. Inubos na niya eh. In-squander niya to, no? But sang pagbalik niya nung natabo, nahambal niya to balang mga gin-practice niya nga mga statement, no? Nag-practice na sa statement. Yeah. Nga mo ning hambalon ko ni kitatay pagbalik. Pero wala na sa kahambal kay pag-abot niya palang dito, ginapos na sa sang iya nga tatay. Kagin tagaan sang party, butangan sang ring, kagin ginako siya gyapon sang iya nga tatay no nga iya nga bata gidya. Na nadula kag nagbalik nga mo nang story dira na-restore siya sa iya nga former state sang pagkaanak niya, sang of course no sang sina nga tatay. So di ba? Actually that is ang story nga na story na sang ni Jesus Christ eh. Story na sa ni Jesus Christ sa mga sinners nga priya sa aton nga na-fail nato ng Ginoo pero ang kaayo dira no nga gintagaan nila sang opportunity sang Ginoo nga magkilala sa iya, di ba? Ang aton nga mga forefather, ang aton nga mga, di ba, si Adam magsiid nakasala sila. So kita man we are in a fallen state pero anong ginhimo sang Ginoo naton? Gintagaan niya kita sang chance nga magbalik kag ma-reconcile ang relationship naton sa iya. Amo nang aton nga loving nga Father. So you can rise again through repentance because failure becomes transformation when we turn back to God. Magiging transformation inasang aton nga kabuhi kung magbalik kita sa Ginoo. So damo na mga story no sang mga nagpalayo sa Ginoo. Pero ang kanami bala no nga ang best nga end sang story sinapon ikaw nagbalik sa iya. Yeah. So no may amo kaning experience. So kabay pa no nga hindi naton pag-i-end ang story sa kagwala na siya nagbalik, kagwala na siya nakitan sa buluhaton sa Ginoo. Hindi na tani ang end sang aton story kundi magbalik kita no maginulsol kita magpaidalom kita. It's something like no sa pagbalik naton di ba inambal may restoration kay di ba makayo ang aton nga pagka proud, makayo ang aton nga di ba maging humble kita. So that's restoration. So Jesus Christ no did not come for perfect people. Wala siya nagkari para sa mga perfect na tao. He came for sinners, failures and broken people. So Jesus died on the cross to forgive our sins.
and give us a new beginning. Actually, si Jesus Christ nagkari siyan. Amal niya, di ba, wala ako nagkari para sa 99 ka mga righteous. Dito sa sa 99 nga mga sheep. But I came to para sa sinners, no? Para i-rescue, para i-restore, no? Amo nang trabaho sang Ginoo, amo nang grasya sang Ginoo, bugay sang Ginoo. So Jesus died on the cross to forgive our sins and give us a new beginning. The Bible says, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Your past does not have to control your future. Kabay pa nga sa sininga gabi, nalantawon ni naton nga ang aton past. Kay gamiton ni na sang yawa no nga ipadayon niya na nga i-rehearse sa imo nga mind until such time nga ma-down kagid. Bata mo na no nga sininga gabi ma-remind ikaw na that is not the one that defines your future. Kaya ang Ginoo nagaano sa aton. He is in the business of restoration. Amo nang trabaho sa Ginoo mag-restore sa mga broken people. So come to Him and magpasakop pag magpa-restore sa Ginoo. Partner? Yeah, wala na tayong partner, no? Salamat gid no sa sinibalang mga ini nga mga kamatuoran na somehow would realize man sa aton nga tuod na, no? Kangay bala sa isa ka GPS nga kung nag-drive ka, gagamit ka sang GPS, hindi bala? So, samtang nag-drive ka, may mga tion nga ma-miss mo ang sakto nga turn, right turn bala. So, mahambal ka ba na naguba ang imo nga trip. But after a few seconds, ang GPS recalculating sang route. Nagano naman sa matagaan naman sa panibago nga ruta. Yeah. No? So wala man to naghambal wala man nagsinggit ang GPS ay mo nga, fail ka, puli na to. Wala man gaamo na. So, but instead, it simply found another way nga maka-reach ka magyapon sa imong destination. Hindi ba? Namin no sang sinato. Yeah, so sometimes may mga amo na nga sometimes kita nga mga tao, we made a wrong turn, but then the GPS adjusted the path and ginabalik niya ka, nag-guide siya sa imo sa padayon. So eventually, you can still arrive sa right destination. So, amo na bala, no? So, muna, ang lesson nila is sometimes we make a wrong turns, bad decisions, mistakes, hindi ba mga amo na. But then, again, ang Ginoo na-fail ta siya, nakasala ta sa iya. Pero kung magbalik ka sa Ginoo, He does not abandon us, but He turned us back to the right path. No? So, amo na. Thank you, Kid. Nga mga kamatuoran. Okay. So, parting statement, partner? Yeah, so salamat gid sa inyong pag-upod sa aton, mga abyan. Salamat sa pag-share niyo sa aton ng live streaming. Salamat sa inyong pagpangamuyo, mga Kristohanon. Salamat gid sa inyong pagsakdag sining aton bulaton or likoton naton every Sunday. And then Thursday naton may ara kita program Blessed Hope with Pastor Ariel Esperat every Thursday alas 3 sa hapon ina. Kag ang ining aton nga program every Sunday sa aton nga counseling time sa radio. Okay, no? So, salamat gid sa inyo nga hatag sang isa ka oras no, sa pagpamati sining gabi. I hope and I pray nga nakakuha naman kita sang lesson. So, kung ara ka sa amuning nga sitwasyon, no, my friend, no, balik sa Ginoo. Ay, hindi pagpahanuguti nga ang failure, amo nang mag-define sang imo nga, nga sarili. Ang Ginoo, may best siya nga plan sa aton. Yeah. Whether na-fail ka man, balik ka lang kay ang Ginoo, i-restore ikaw. And He is in the business of doing that sa tag-sa ka mga kabuhi na nagapasakop sa iyo. So God bless. Thank you so much. Ang aton mga program, no, Faith Focus, every Saturday, alas 3 sa alas 4, sininga station. Kagamunin, no, ang aton nga counseling sa radio, alas 6 sa alas 7 sang gabi, every Sunday. So God bless everyone. Thank you so much. God bless. Thank you. Bye-bye. See you next week.